What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagpapalik. And today, hindi pala ako mag-feature muna ng kainan. Tayo pala yung magluluto ng isa sa mga favorite ng mga Ilocano. Ito yung tinatawag nating pork igado. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking semi-authentic recipe kung paano niluto ito at garantisado ko sa inyong masarap. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating pork igado recipe. So ang first step na ginawa ko dito ay tayo nag-marinate. So meron tayo ditong pork kasim, iniwan natin into strips. 1 kilo to, so tinimplahan ko siya ng pamintang durog, mga siguro 1.5 teaspoon. Tapos 6 tablespoon of soy sauce. Pagkatapos yan, nalagyan din natin ito ng vinegar or suka, mga 3 to 4 tablespoon. So, imamarinate natin to or ibababad natin ng mga 30 minutes or more para manuot yung sarap sa ating karne. Same procedure din gagawin natin sa ating liver or atay ng baboy. So, hindi ko na na-video yung sa liver ng baboy, pero ganun na ganun din naman yung procedure. So, ito, nilagyan natin siya ng vinegar. Garantisado ko sa inyo mga repa, napakasimpleng lutuin nito. Akala ko nga ang kakalabasan ng luto ko ay adobo, pero iba yung lumabas na, na lasa, sobrang sarap. Iba talaga din yung mga Ilocano dish mga repa. Talagang simple lang pero malupit. So ito yung ating minarinate na atay ng baboy or liver. So ganun din yan, soy sauce, vinegar, saka ground black pepper. So i-marinate mo lang yan sa loob ng 5 minutes maximum para hindi siya maluto. At di ko rin siya ginamitan ng kalamansi kasi naluluto siya doon at tumitigas. So ito yung paraan, tamang paraan sa pagluto ng atay mga repa. So ipiprituin nyo lang to ng bahagya sa loob siguro ng mga 2 minutes lang or until mawala yung parang mga dugo-dugo niya. Pagkatapos yan, isa-set aside natin to mga repa. Karaniwan kasi, kaya yung iba ayaw kumain ng liver. Mali yung paraan ng pagluluto nila. Like, hinuhuli nila, sinasama nila sa laga, o kaya naman na over sa paglalagay ng mga other ingredients. Pero, toyo, suka, ground black pepper lang, talagang masarap na to mga repa. Ayan, sinet aside natin yan. And then later, ilalagay lang natin yan sa bandang huli na. So sa same pan, wag nating alisin yan, yung mga parang brown dyan. Yan yung lasa ng liver. Talaga magpapasarap yan. Ito yung magdadala yung kaya siya igado dahil dun sa liver. So nagdagdag tayo ng konting mantika, yung good enough para magisa natin yung ating aromatics. So meron ako rito giniktik na bawang. Gumamit ako rito siguro ng mga 8 cloves of garlic. So gigisahin lang natin to hanggang sa medyo naging golden brown siya. Pagkatapos yan, susundan natin ng pagkisa ng ating sibuyas. So, bawang sibuyas lang yung ginamit ko dito. Ito talaga, biruin mo, hindi naman tayo gumamit dito ng mga ng soy sauce, ng tomato sauce or ng mga tomato paste, pero ang sarap mga dre. Tapos ito, naglagay tayo dito ng isang large size na sibuyas. So, gigisahin lang natin to hanggang sa mag-translucent. So, pagkatapos yan, ating itong lalagyan din ng ating fish sauce or patis. So, gumamit ako dito ng mga 1.5 kutsara or 2 kutsarang patis. So, yan lang yung pampalasa nito. Napakasimple lang pero napakasarap. Ito yung karaniwang makakain mo pag dumayo ka sa probinsya na may handaan. Ito yung makakain nyo. Minsan naiisip natin, minudo ba yun? Pero igado pala. So ito yung minarinate natin naman na pork kasim. So ang ginamit ko dito is pork kasim, 1 kilo, iniwan natin into strips. So hindi siya madaling lumambot katulad ng mga sirloin. Ito kasi very affordable pero napaka-flavorful naman kapag naluto mo ng tama. So lulutuin lang, gigisahin lang natin to hanggang sa ma mag-evaporate na yung kanyang liquid kasi magtutubig to eh. Ngayon kapag nag-evaporate na siya, hayaan mo siyang maluto muna sa sarili niya mantika. Para yung sarap talaga niya talagang nanunuot at lumalabas talaga yung totoong flavor ng ating pork. Pagkatapos yan, nilagyan ko siya ng 6 na dahon ng laurel.
Ito nga sasabihin ko parang, hindi ba 'to parang adobo lang na hinihiwa natin na maliliit? Hindi, eh. Talagang iba yung kakalabasan ng luto niyo 'pag ito ang niluto niyo. Gano'n ka-magical magluto mga Ilocano, mga repa. Simple lang yung mga luto nila pero masasarap, eh. Ta's ito naglagay ako ng, half tablespoon to 1 tablespoon of brown sugar. Hindi yan para patamisin. Ang ginagamit ng brown sugar kasi, eh, nagbabalanse ng lasa. So, nasa sa inyo yan. May iba kasi very sensitive talaga sa asukal, eh. So, kung ayaw niyo, huwag niyong lagyan. Pero ako kasi gusto ko nababalanse yung lasa. So, ayan 'no, yan sinasabi ko sa inyo nagmamantika na siya. Kanina pala nung nilagay natin yung ating, marinated pork, sinet aside natin yung kanyang, sauce. So ayan, ilalagay lang natin yan sa bandang huli. So ito, ating kasing palalambutin 'to dahil nga pork kasi mga ating ginamit. So palalambutin natin siya. So probably, it will gonna take like, 20 minutes. So pakukuluan natin 'to sa mahinang apoy. So kapagka ginawa mo 'yan, from time to time titignan mo lang, tutusukin mo ng tinidor yung ating, pork casing para malaman natin kung luto na siya. So 'pag natutusok na siya ng tinidor at malambot na, at imagine mo wala kang pustiso pero nangunguya mo, eh, yun na yung tamang oras para sabihin mong, "Okey, ito na, okey na yung pork ko, malambot na 'to." So pagkatapos yan, dahil malambot na siya, ilalagay na natin yung ating mga vegetables dito. So meron tayo ditong ginulian na carrots, ginulian na patatas, tapos yan, hahaluin lang natin 'to sa loob ng 1 minute lang. And then isusunod naman natin dito yung ating red bell pepper. So kinut natin into strips then or ginulian natin yung ating, bell pepper para uniform yung itsura ng ating pork igado. So sa iba naman hindi sila naglalagay ng patatas saka carrots. Ako dinagdagan ko na kasi pamparami, eh, para dumami yung ulam natin at sakto yung budget natin hanggang hapunan. So ayan, halo lang tayo ng konti dito, pagkatapos yan ay atin na isasalin dito yung ating atay ng baboy. Pero 'to, ating pinakuluan muna 'to sa loob ng 1 to 2 minutes. Ta's ito yung ating pork liver. So ganyan ang tamang paraan ng paglagay ng pork liver, mga repa, para hindi siya ma-overcook. Kasi 'pag na-overcook yan, kahit, masarap, sabihin ko sa inyo yung iba ayaw talaga kumain yan kasi mali yung pagluto ng kanilang, pork liver. So ito ating itong pakukuluan para yung flavor ng ating, pork liver, eh, mag-incorporate dito sa ating luto. Sa loob siguro pakuluan natin ng mga 3 to 4 minutes. Ta's ito yung green peas para maganda tignan yung ating pork igado. So again, this is Kuya Dicky. I just wanna say maraming maraming salamat mga repa kung umabot ka sa video na 'to. So sa mga hindi pa nagsa-subscribe, baka puwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So again, this is Kuya Dicky. Just wanna say thank you everyone and have a good day.